si Boss Dada ninyo, naghahatid na naman ng walang kakwenta-kwentang mga istoryahe, walang kakwenta-kwentang mga bagay. Ang pinaka iinisan, ang kryptonite ng lahat ng mga kawatan sa gobyerno ay nandirito na naman. Another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada TV. At maghahatid na naman tayo ng sakit ng ulo, atay, balumbalunan sa lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, kuratong baliling, mga kupal, kumag, mang-uumit, mandurukot, mandarambong, sinungalin, mambubudol, at mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas na mga kawani at mga halal ng taong bayan sa gobyernong Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mga sarili, mga bossing. Walang hiya, oh. Ayan na nga. So, pag-usapan natin itong mga issues ng bayan natin. Talaga naman mainit na mainit pa. Ayan, sige, patayin na natin to. Oo, mainit na mainit pa, mga bossing. Itong mga patutsadahan, mga sagutan. Nalalapit po ang eleksyon at talaga namang mas umiinit pa ang mga maanghang na salita ng bawat mga kampo. Kamusta naman po ba ang halalan at politika, pangangampanya dyan sa inyo? Diyos mio, dyan sa may bandang Lanao, nako, nagbabarilan na. Diyan sa may mga parte ng Mindanao kung saan napakaraming mga warlords na tumatakbo, ay hindi natin talaga mapigilan yung gulo dyan. Now, meron naman dito sa parting mga sa Luzon, maayos naman. Sa may Visayas, maayos naman. Ako ngayon ay kasalukuyang nasa probinsya ng Bohol at namit po natin yung tumatakbong gobernador dito na si Dan Lim. Oo, napakahusay ng mga programa ni Dan Lim dito sa Bohol at nakita rin natin yung kanyang mga plataforma, yung kanyang ang nakafocus siya sa doon sa healthcare ng mga healthcare at sa welfare ng mga Boholanon. Siya ay dating mayor ng Tagbilaran dito. Yun yung pinaka main town ng Bohol at tumatakbo siya bilang isang gobernador. Balita natin yung gobernador daw dito sa Bohol ay walang utang na loob din. Kasi nanalo daw yun bilang isang gobernador dahil tinulungan daw ng SMNI. Noon daw nanalo siya, talagang wala siyang ibang pinasasalamatan kundi SMNI dahil binigyan siya ng SMNI ng airtime para talagang yung kanyang plataforma ay maiano niya sa mga taga Bohol. So matotal, nanalo siya dahil tinulungan siya ng SMNI. So noong unang mga taon daw, talagang pasasalamat niya sa SMNI, sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ. Talaga namang ngayon, Diyos ko po, noong naging ganito na nangyari, na uso na yung traiduran, ganun na rin ang ginawa ng hayop. Ang ginawa daw ng kupal, halos hindi na daw magbigay ng permit sa mga rally ng PDP laban dito sa Bohol, na kala niya siguro ay habang buhay siyang nandiyan. Noon daw, halos araw-araw magpa-interview. Ngayon daw halos ayaw na magpa-interview. Talagang hindi na niya ma-accommodate yung mga tumulong sa kanya na pinasasalamatan niya dati. Kaya sabi ko nga dito sa Bohol kailangan iboto ninyo itong kandidato natin na si Dan Lim, para talagang alam natin na magsisilbi sa taong bayan at hindi magsisilbi sa mga amo niya. Kasi nakikita ko dito sa yung gobernador dito, nagsisilbi ito sa rehimeng Marcos, hindi ito nagsisilbi sa mga Boholanon. Kasi kung talagang ikaw mahal mo ang bayan mo, kung talaga nakita nyo naman ang nangyari diyan sa may di ba? Diyan sa may Chocolate Hills. Di ba? Nakita nyo yung nangyari sa Chocolate Hills, biglang nagkaroon ng swimming pool diyan. Which is dapat hindi naman mangyari yan. Dapat yung yung natural resources na yan ay hindi mo dapat hawakan at kalkalin, pero tingnan nyo nangyari, di ba? So kaya diyan tayo talagang ayaw natin yung mga kandidato na paasahin mo yung taong bayan
tapos sasabihin mo, magpapasalamat ka dun sa mga nakatulong sa'yo, tapos yung mga nakatulong sa'yo bandang huli dahil lang sa politika mo, tatablahin mo na. Hindi tayo bayan ng walang utang na loob. Pero talagang ibang klase ang dinalang politika ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas dahil ginawa niyang walang utang na loob lahat ng mga politiko sa bayang Pilipinas. Putang ina niyan, akala talaga nitong mga kupal na ito ay panghabang buhay silang nandiyan. Ang hindi nila alam, nandito tayong mga vloggers, tayong mga totoong nagmamahal sa bayan ng mga media katulad nitong SMNI, i-expose natin ang katiwaliang kabulastugan, kahayupan nito mga putragis na ito. Tingnan nyo rin dyan sa mga ninyo, sa mga distrito ninyo. Importante sa lahat mga bossing, etong mga congressman na bumoto in favor sa impeachment ni VP Sara, karamihan sa mga yan ay mga kaibigan din ng mga Duterte at tinulungan ng mga Duterte para manalo sa kanilang mga distrito. Pero lahat yan sila ay nagtraidor sa bayang Pilipinas dahil pumirma sila accordingly, kumita po sila ng daan-daang milyon. Di umano ito kumita daw sila ng daan-daang milyon dahil sa pirma na yan. It was actually exposed by Senator Vic Rodriguez na in order for you to talagang alamin, intindihin yung articles of impeachment, it will take you not more than 1 day at least, or para talagang maintindihan mo lahat before you sign. Pero ito mabilis na lang pinirmahan, 300 mahigit na pirma. Naiintindihan ko pa yung mga pumirma after isang araw or after 2 days. Pero yung mga pumirma agad-agad, nandiyan, alam ninyo, nasa internet na yung mga pangalan ng mga congressman na yan at alam ninyo kung sino-sino yung mga congressman na yan. Ako, ang natatandaan ko, si Franz Pumare ng 3rd District ng Quezon City, pumirmang hayop na yan. Si Congressman Plato ng Bulacan, pumirma din yan. Diyan sa San Jose del Monte, Bulacan, pumirma din hayop na yan. Si Frasco, diyan sa Cebu, pumirma rin yan. So, kayo, alam ninyo sa sarili ninyo ano mga distritong kinabibilangan ninyo, and alam din ninyo na yung mga congressman na yan na tumatakbo, pumirma ba sila o hindi. Alam nyo yan, sigurado ako. Huwag nyo na pong iboboto yung mga congressman na yan kasi pointless na maiboboto natin itong 10 kandidato natin sa PDP. Pero babalik din sa Congress itong mga putang inang putok sa buho na mga pumirmang ito kay VP Sara para sa impeachment ni VP Sara. Okay? So si Chua, sila Abante, yan sila yung kamukha ni Kohol na mga congressman dyan sa Maynila, huwag nyo nang iboto yan. Kailangan natin maging balanse. Kailangan maging independent ang Congress at ang Senate. Kailangan hindi sila naiimpluwensyahan ng mga desisyon ng Malacanang. Kasi merong tendency ito si Bongbong Marcos talaga na maging diktador. Itong huling 3 taon, parang sa nakikita ko, parang palala na ng palala ang tililing nitong tokmol na ito. Kaya nga kailangan matibay ang Senado at ang Kongreso na harangin yung mga posibilidad ng pagkabuang nito ni Bongbong Marcos. Okay? Kaya tingnan nyo na lang itong na to. Tingnan nyo na lang itong video na ito. Kayo ang bahalang kayo ang bahalang mag-isip kung totoo ba sinasabi nitong Tulonges na ito. Dahil siguro, hingi na rin po ako ng pauman ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Tayo na narinig nyo. Ang Pilipinas daw ay kinokonsidera ng mga karatig bayan natin as one of the fastest growing economy in the Philippines. Ganito manloko itong putragis na ito. Sa totoo lang ganito manloko, mambudol itong kupal na ito. Oo. Nung nakaraan, 20 pesos na kilo ng bigas. Nung nakaraan, mantakin mo itong kupal na ito, ipinahalibing ang tatay
sa libingan ng mga bayani. Yun na lang eh. Natalo ito kay Leni Robredo. Walang kapasidad para manalo tong kumag na ito. Sinabi nila na daya daw sila sa eleksyon. Hanggang sa Presidential Electoral Tribunal, PET, ay mag-decide na talagang natalo ka. Kahit na nagdesisyon na ang PET, naniniwala pa rin sila na dinaya yung eleksyon. So eto na, fast forward, nagkaroon ng VP Sara. Ginawa nilang magkapatid, pareha silang loko-lokot loka-loka, napilitin si VP Sara tumakbo sa national, samantalang mayor naman yung tatakbuhan ng tao. Gusto maging vice president nito kay VP Sara. Bakit? Kasi hindi siya mananalo mag-isa. So ginamit niya si VP Sara. Pero ang kagandahan, si VP Sara hindi tumakbo ng presidente. Tumakbo lang si VP Sara na vice president. Maganda yun. Bakit? At least nalaman natin kung gaano kahayop itong mga ito as early as now. Imagine kung si VP Sara ay tumakbong presidente at ito ang kanyang vice president. Si Martin ang Speaker of the House. Imagine niyo, do you think si VP Sara hindi nila i-impeach? Ngayon nga lang, kaibigan din nila si VP Sara bilang Vice President, pina-impeach nila eh. Sa tingin ninyo, when she's President, hindi nila ipa-impeach? Tuloy-tuloy yung agenda ng mga buwisit na yan. Ipa-impeach na si VP Sara. Kung ma-impeach si VP Sara when she's President, tapos na tayo mga Pilipino. Why? Magiging Presidente si Bongbong, siya ang successor. Plus, mag-e-eleksyon sa 2028, mananalo ulit ito. Why? Kasi nga, manipulated na nila lahat. So, 9 years na magiging presidente itong kumag na ito. Diba? Imagine niyo, ang hirap ng inabot ng bayang Pilipinas sa loob lang ng 3 taon nitong tukmol na ito. Siya na ang may pinakamalaking utang. Sa loob pa lang ng 3 taon yung mga presidente before him, iano na lang natin, ikumpara na lang natin kay Pangulong Duterte. Yung administrasyon ni Pangulong Duterte, with all the build projects, with all the pagbabago ng sistema, yung pagtanggal ng red tape, pagtanggal ng corruption, paglaban sa insurhensya, paglaban sa drugs, sa kriminalidad, ginawang 10 taon yung mga lisensya. Napakaraming mga pagbabago. Nagkaroon ng pandemic, yun ang pinakamasaklap sa lahat. Halos 3 taon ng pandemic. Nagkaroon pa ng mga pagsabog ng bulkan, malalakas na bagyo katulad ng Yolanda. Nagkaroon ng maraming kalamidad sa Pilipinas, may gera sa Marawi. Ang inutang ni Pangulong Duterte, sarado ang ekonomiya, wala tayong as in pinagkakakitaan, kaya nakautang si Pangulong Duterte ng ganong kalaking mga budget. Pero marami tayong nailigtas tayo sa COVID. Nagkaroon ng build project. Itong tukmol na ito, 3 years pa lang sa serbisyo. 3 taon pa lang. Diyos mio, yung inutang ni Duterte sa buong 6 na taon, mas malaki pa yung inutang niya. Tatanungin mo sarili mo, saan napunta pera? Hindi ba dapat yan ang inaasikaso ng mga talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas? Yung makabayan, sabi nila, nagmamahal daw sila sa bayang Pilipinas. Yung mga aktivista, yung mga congressman, senador, di ba dapat yan ang hinahanap at tinatanong nila? Unless kasapakat sila dyan sa budget na yan. Tinan mo, tinataasan lahat ng buwis. Nung kay Pangulong Duterte, nagkaroon pa ng train law. 'Di ba? Mas malaki na ang take home ng ating mga kandidato. Saan na ba yung ito? Saan na ba to? Dahil lang ayan. Ayan na lang. Gold Reserve, nagbenta pa ito. Kinuhanan pa PhilHealth. Maharlika Investment Funds, meron pa ito. Imagine niyo,
GSIS, SSS, Land Bank, PDIC, 117 billion. Confidential Fund, 4.5 billion. Taon-taon to. Flood Control Project, pinabahan naman. Yung billions of loan for health system in rural areas. Total of 1.12 trillion. Nasaan tong pera na to? Hindi ba? Bakit? Ang hirap pa rin natin. Bakit? Nagkakagulo pa rin sa Pilipinas patungkol sa pera. Bakit pinag-uusapan pa rin natin 20 pesos na kilo ng bigas, samantalang sa ibang bansa, ang pinag-uusapan, gaano kabilis yung tren mo? Di ba? Gaano mo kabilis kukuhanin from this point to this point? Pataasan na sila ng building. Sa ibang bansa, mga bossing. Pataasan na sila ng building, may mga robotics na sila. Napakalalaki ng mga pabrika nila ng mga sasakyan galing sa iba't ibang mga bansa. Nasa patalinuhan na sila, pagandahan ng teknolohiya, pabilisan ng pag-angat ng buhay. Pero tayo sa Pilipinas, nasa 20 pesos na kilo ng bigas pa rin tayo. Samantalang, ang tagal-tagal na nating rice farmers. 'Di ba? Ang tagal-tagal na ng mga magsasaka natin na nagsasaka ng kanin, bigas. Pero bakit hanggang ngayon, nandoon pa rin tayo, natutulog na tayo doon sa presyo ng bigas? Nasaan itong mga perang itong pinag-uutang nila? Di ba? Tapos ngayon, mag-i-speech ito sa kanilang kampanya at magyayabang na fastest growing economy daw tayo. Lumabas ka sa Pilipinas, tingnan mo airport natin. Ang daming mga investors na pinangako nila, meron bang nag-i-invest? Hindi ba? Ang dami pa nga doon nagda-divest. Saan dinala ng Google, ng Microsoft, yung kanilang business? Dinala nila sa Malaysia, dinala nila sa karatig bansa. Hindi sila nagtiwala na dalhin sa Pilipinas. Bakit? Kasi nakikita nila yung sistema dito. Puro politika. Sino ang investor ang gustong mag-invest sa Pilipinas na traidor ka sa sarili mong lahi? Sarili mong presidente, dating presidente, maganda ginawa sa bayan, pinamigay mo sa ibang lahi. Sinong gago na mag-iisip, ako nga ibang lahi pwede akong traidorin nito. Yung sarili niyang lahi, tinraidor niya, ako pa. Saan ka makakita ng isang bansa na luminis na yung droga, nagsibalikan? Kaliwat kanan na naman yung kidnapping. O sasabihin na naman ng PNP, wala namang kidnapping. May mga kidnappings na naman sa mga negosyante. Hindi ba si Jean Fajardo na ang nagsabi? Nagtayo pa nga ng task force itong DOJ para sawatain yung kidnapping. Sinong tanga ang maniniwala na maraming investors na pumapasok? Papasok ang mga investors sa Pilipinas. Hindi natin nare-resolve yung mga issue na yan. Sinong gunggong ang papasok sa isang bansa na ultimong airport na nga lang, hindi mo pa maayos? Nagbabalikan na naman yung mga kaliwat kanang mga hocus-pocus dyan. O hindi ba? So, maniniwala ba kayo dito? If you're gonna look, mga bossing, at this video, ayan walang pumapalakpak sa kanya. Lahat ng mga tao, kung titingnan mo, nakayuko, wala nang interes sa sinasabi niya. Kasi itong tao rito sa kanilang rally, hakot talaga yan. Sa makita ng rally, putya, may mga tambol pa kayo. Hindi ba? Pare-parehas kayo ng mga damit, tas may mga tambol pa kayo. Tingnan niyo yung mga nakikinig sa kanila, nanonood sa kanila. Hindi ba? Pumapalakpak ba sa sinasabi niya? Ulitin natin yung video. Siguro, hingi na rin po ako ng pauman ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. Kinukonsidera. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Talo po natin. Walang kumalakpak. Meron nagtambol. Yung mga malalaking bansa. Talo po natin yung mga mayayaman ng bansa. Puta, ilan lang yung nagre-react. Mga nakapula pa. Tapos may mga nagtatambol. Alam ninyo,
sa PDP laban, walang ganito. Walang ganyan. Organic. Ang unang laging ang tinatanong ng mga speakers, pati ako, every time that I speak in front of thousands of people, tinatanong ko, may ayuda ba kayo? Tinatanong ko, bayad ba kayo? Tinatanong ko, meron bang nagbigay ng AKAP-AX dito? Lahat sila proud na sinasabi na wala. Wala. Tapos ito, makita mo, nagsasabi ka ng kasinungalingan. Alam ng tao na nagsisinungaling ka eh. Alam ng tao na mambubudol ka. Alam na tao na fake news peddler ka eh. Ay, by the way, si Banat Bay, meron daw invitation sa NBI dahil yata doon sa yung unlawful utterances. Ibig sabihin dahil daw sa masama niyang nasabi sa gobyerno. Diyos ko, ano ba masamang nasabi ni Banat Bay sa gobyerno? Totoo naman na hindi maganda experience natin sa gobyerno ngayon. Alam naman natin yun. Ito naman NBI, ito naman NBI. Masyado ayusin ninyo yung serbisyo, matutuwa yung tao. Hindi ba? Walang unlawful utterances sa sinabi ni Banat Bay na si Bongbong Marcos ay isang fake news peddler. Nag-cite naman siya ng sample. Ako rin isa-cite ko the same sample. Sabi niya, wala daw pumasok na baril diyan sa KOJC at wala daw human rights violation na nangyari sa KOJC. Nakita nyo naman, ang daming binugbog, may namatay pang 3, tapos walang human rights violation. Isang pastor ang hinahanap, ang kaso, rape sa isang tao, 6,000 pulis yung ipinadala ninyo. Anong klase? Anong tawag doon? Wala daw pumasok na baril. Paikot-ikot si Torre doon, merong rifle sa likod. Anong sinasabi ni Bongbong na walang pumasok? Did he ever made a statement correcting yung kanyang fake news? Considering that you are the highest authority, considering that you are the highest position, that you hold the highest position in the government, dapat lahat ng sinasabi mo puro katotohanan. Now, magagalit ka ba kung hindi na maniniwala tao sa'yo? Yung 20 pesos na kilo ng bigas nyo, ginagago nyo yung taong bayan. Isang araw lang nag-roll out tapos biglang tinanggihan nyo na. Biglang wala na. Hindi ba? Kasi ito, tinan mo, ultimong yung mga kasama dyan sa rally ninyo, hindi mo sila ma-convince na totoo yung mga pinagsasasabi mo. Hindi ba? Tapos gagamitin nyo, i-weaponize ninyo, gagamitin ninyo yung mga ahensya ng gobyerno to go after sa mga tao na nagpapahayag lang ng kanilang mga saloobin at nagre-react lang sa mga issues ng bayan natin. Ano yan? Martial law? Hindi ba? Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi po kami natatakot. You can file as many cases as you want. Inday Sara will be president someday. Babalik po ang law and order sa Pilipinas. Maniwala kayo, babalik po ang law and order sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko nga, importante na manalo itong Duterte. Because pag natalo itong Duterte, tuloy-tuloy ang oppression. Tuloy-tuloy ang pag-abhor sa freedom of expression. Tuloy-tuloy po ang pagsikil sa malayang pagpapahayag, pagsikil sa pagbibigay ng opinyon, tuloy-tuloy po ang pagpapakulong, pagdidemanda sa lahat ng mga naglalabas lang naman ng mga opinyon nila tungkol sa mga bahong ginagawa nila. Tayo po ay hindi tagapagbalita, di tayo gumagawa ng balita. Tayo po, piniplay natin dito yung mga nagkalat na pong mga videos sa mainstream media at sa social media at atin pong nire-reactionan. Kung ito po ang reaction natin, we are within our rights. Dahil nga, nagre-react tayo, hindi naman tayo gumagawa ng fake news. Dahil hindi naman tayo nagbabalita, tayo ay nagre-react lamang. So yung mga unlawful utterances, bawal na ba magmura sa Pilipinas? Bawal na bang sumita sa Pilipinas? Kapag nakita ko na yung aking opinion ay based sa performance nitong minumura ko, bawal na ba yun? Sabi po ng Supreme Court, hindi po bawal yun. Kapag kayo po ay nagre-react, nagagalit dahil hindi kayo masaya sa trabaho ng isang lingkod bayan, ay dapat hindi balat sibuyas yung mga tao sa pamahalaan. Yun lang po yan. Kung ayaw ninyo na kayo ay magiging subject to criticisms, magsilayas na po kayo.
Libre po ang umalis sa gobyerno, mag-farming kayo, mag-fishing kayo, uminom kayo ng lason kung anong gawin nyo sa buhay nyo. Wala kaming pakialam. Singhutin nyo lahat ng white powdery substance sa buong mundo. Wala kaming pakialam. So long as hindi kayo pasahod ng taong bayan, so long as wala kayong taxpayers money na ginagamit para sa mga kabulastugan ninyo, wala kaming pakialam sa inyo. Kaya po kami nagre-react dahil pasweldo kayo ng taong bayan, dahil dapat nagsiservisyo kayo sa Pilipino, pero puro pamumulitika ang ginagawa ninyo. Yun po sige, diretso natin itong pambubudol ni BBM. Ayun, walang nagpumapalakpak sa kanya. Ang paglalago po ng ekonomiya, sinisiguro po natin may epekto ito sa paglago ng ekonomiya. Bongbong Marcos, sana maging totoo ka lang sa sarili mo. Hindi ka magsasubsidize ng 20 pesos na kilo ng bigas kung malago ang ekonomiya natin. Kung malago ang ekonomiya natin, sana walang Pilipinong walang trabaho. Sana may security of tenure ang mga Pinoy. Kung malago ang ekonomiya natin, sana walang nagrereklamo sa gutom. Kung malago ang ekonomiya natin, Bongbong Marcos, sana walang AKAP, walang AIX, walang tupad. Hindi ba? Kasi it contradicts na sinasabi mong maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, pero merong mahabang pila sa AIX. May mahabang pila sa tupad. May mahabang pila sa AKAP. Meron pang 4-piece. Kaya ka nga nagbibigay ng mga ayudang ganito kasi nga mahirap ang bayan mo. Tapos, ito ang sasabihin mo sa mga niloloko ninyong nanonood sa inyo na maayos, malakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung malakas naman pala, sana hindi na tayo nag-ayuda. Sana hindi na tayo namimili ng mahal na bigas para gawing 20 lang para ipamudmud sa taong bayan. 'Di ba? Ewan ko kung saan nanggagaling tong kokote nitong tukmol na ito Datos sa datos. Sino? Saan? Anong basihan mo diyan? Anong survey firm ang nagsabi niyan? Anong mga bansa yung nagsabi na kinukongratulate tayo? Ano yun? Gawa-gawa lang yan. Ang dali magsabi. Ako nga, pwede ko sabihin na ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang Pilipinas ang pinakamagandang bansa sa buong mundo. Ang daling sabihin yan. Ang tanong, totoo ba? Ang tanong, nararamdaman ba ng Pilipino yung mga pinagsasasabi mo? Kaya nga ang baba-baba ng trust rating mo kasi wala nang tiwala ang tao sa'yo. Kaya nga NBI, kung nakikita ninyo na kami wala nang tiwala rito kay BBM, makikita nyo naman yan sa survey 25% na lang ang trust rating nito sa Pilipino. Ibig sabihin, bagsak, mababa pa sa kalahati yung grado nito pagdating sa pagsiservisyo. So palpak itong tao na ito. Tapos gusto nyo, sa lahat ng sasabihin niya, maniwala tayo. At 25% na trust rating, sa tingin mo, dapat maniwala kami sa'yo. Ayan kalinaw-linaw ng survey. 25% na lang ang naniniwala sa'yo. 25. Sa pinsan mo, 14. Pag pinagsama mo yung naniniwala sa'yo at naniniwala sa pinsan mo, hindi pa rin kayo mananalo dun sa trust rating ni Inday Sara. Ayan ang sinasabi natin. Yan ang pambubudol mo, Bongbong Marcos. Kaya hindi mo kami maiisahan, hindi mo kami madadala sa mga ganyang kakupalan na mga statement mo. Kasi hindi yan ang totoong nararamdaman ng mga Pilipino. Araw-araw ng buhay ng ating mga kababayan. Hindi po nangyari ito dahil sa akin po. Gago, pinagyayabang mo nga. Binubuhat mo nga sarili mong bangko Mantakin mo lahat ng Pilipino banas na sa'yo. Hindi na nga kayo makapangampanya dahil binubu na kayo ng tao. Hindi mo napapansin yun, Bongbong? Hindi na kayo nakaikot sa buong Pilipinas. Saan ka makakita ng tumatakbo mga senatoriables? 1 linggo na, nasa Luzon pa rin. Wala kayong malaking rally sa Mindanao. Wala kayong malaking rally sa Visayas. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, binubu na kayo doon.
Wala ka nang mabobola, Bongbong. Tapos ngayon, sasabihin mo pa na hindi yan dahil sa'yo. Talagang hindi dahil sa'yo. Wala ka namang ginagawa paano magiging dahil sa'yo. Pero dahil daw yan, saan? Kanino? Nangyari po ito dahil ang husay ng Pilipino, dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. Anak ng tinapay, saan ka makakita na ang rason kung bakit mabilis tayong mag-grow sa ekonomiya ay dahil malaki ang puso ng Pilipino sa Pilipinas? Ha? Hindi ba dapat malago ang ekonomiya natin dahil masipag ang mga cabinet secretaries natin at magagaling sila sa ekonomiya? Plus yung talento ng mga Pilipino, yung sipag natin sa pagtatrabaho, kaya naging number 1 tayo ngayon sa ekonomiya. Mas nagtitiwala yung mga investors sa mga Pilipino na mag-represent or magtrabaho para sa kanila, kaya lumalago ang ekonomiya natin. Marami investors. Putang ina, saan ka makakita? Alam mo talaga mambobola Ang rason daw kung bakit malago ang ekonomiya ay dahil mataba ang puso ng mga Pilipino para sa Pilipinas. Putang ina, sabi ko nga, alam ko na talaga niloloko lang tayo Tanong mo NBI, tinanin nyo, maniniwala ba tayo sa ganyan? Hindi naman tayo grade 1 Hindi ba? Ulitin natin para lang maintindihan nyo. Malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. So kapag minahal mo ang Pilipinas, pag minahal mo ang bayang Pilipinas, magna-number 1 tayo sa ekonomiya? Ganun ba yun? Hindi yun ang formula dyan. Ang formula para mag-number 1 tayo sa ekonomiya, una, investors. Hindi Pilipino, investors. Kailangan may pumasok na investment sa Pilipinas, tapos sasamahan mo ng sipag ng Pilipino, madaming papasok na investors, maraming mabibigyan na trabaho, matutuwa sila, pare-parehas tayong kumikita, magkakaroon ng purchasing power ang Pilipino, lalago ang ekonomiya. Kasi iikot ang pera sa Pilipinas. Putang ina, saan ka makakita ng lumago ekonomiya dahil sa pagmamahal ng Pilipino sa Pilipinas? Gago. Matagal nang mahal ng Pilipino ang Pilipinas. Pero hindi naman lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas dahil lang sa pagmamahal ng Pilipino sa Pilipinas. Kailangan may investor. Kailangan may pera mula sa labas na pumasok dito, mamumuhunan dito para lumago ekonomiya natin. Or dito sa Pilipinas, palaguin natin yung ating mga produkto para i-export natin sa ibang bansa. Putang ina, durian, hindi na dito kinukuha. Saging, hindi na dito kinukuha. Hindi ba? Sa ibang mga bansa na kinukuha. Bigas. Dati tayo nag-export, tayo nag-import. Hanggat tayo nag-import, putang ina, hindi malago ekonomiya natin. Lalago lang yan kapag tayo na yung nagpo-provide. Kumikita na tayo. Dahil sa ganda ng services ng Pilipinas, produkto ng Pilipinas. Hindi Kaya Bongbong, sinungaling ka talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
mata.